Good morning po sa ating lahat. Ako po yung nagagalak na dito po tayo. Maganda po ang panahon ngayon. Amen. Dahil sa lumipas na linggo, maraming pukulan ang lumagsak. Kaya kapasalamat ako dahil napakaganda ng panahon ngayong umaga. And nagagalak din ako dahil may opportunity rin sa akin na mag-lead ng congregation sa basic worship. So, bago po natin simulan ang umaga nito, inanyayahan ko po ang lahat na tayo po yumuko at tumikit at inanyayahan ko ang lahat para sa isang panalangin. Lord Heavenly Father, thank you po sa araw nito na binigay mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang dakilang Diyos sa lahat. Salamat, Father God, sa mga nakalipas na linggo dahil ingatan mo kami sa bagyo, sa ulan. Salamat, Panginoon, dahil pinalakas mo ang mga kagawalan para lapanin ng mga sakit. Nandito po rin kami, Lord, para magsamba at gumawin para sa iyong dakilang pangalan. Ngayong umaga, Father God, sasaksihan natin ang dakilang pangalan. Tuwing nga po na ikaw ang dakilang Diyos na mas malaki sa aming mga suliranin, sa aming mga problema. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng mga pangangailangan namin. Ikaw ang Diyos na papagaan ng mga burdens namin sa buhay, Father. Kung may mga challenges man kami, or mga issues sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, Panginoon. Pinaganayan mo na nag-iisa ka lang na aming mga tagpuan. Aming mga hihingan ng ulo, Panginoon. Panginoon, ngayong umaga, hindi nababali namin ang aming sarili. Hindi mo kami nakakatawan sa aming mga kasalanan. Hindi mo kami papatawad sa iyo, Father, sa mga bagay na nasabi natin, nagawa natin na hindi gusto sa kapwa namin. Kung hindi man namin nagagampanan, pagiging isang Kristiyano sa labas ng simbahan, Father, baguhin mo kami, Father. Suriin mo ang puso at patuloy kang pumilos sa buhay natin, Father. Papasalamat kami sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa bawat isa. Salamat sa mga blessings. Salamat sa mga gandang experience na pinaparanas mo sa bawat isa. Sa mga provisions mo na hindi nagkulang, Father. Maraming salamat, Father. Ngayong umaga, humingi kami ng wisdom sa iyo, Father. Marunungan sa trabaho, sa eskwela, kakailuhan, sa mga bagay na ginagawa namin, Father. Tanging ikaw lang ang makapagbigay sa amin. Kung may mga kapatiran man kami na hindi namin kasama kayo, pag-ingatan mo sila. Mga kapatiran na may mga sakit, pagaling mo sila, Father. Pataw mo ang kamay sa kanilang Father. Kung may mga problema man kami na hindi namin nakasabi sa iyo, Father God. Ikaw ang maaaring maging ang buhay, Father God. Muli, ngayong umaga, buksan mo ang aming isip, ang aming puso. At gamitin mo kami bilang iyong instrumento sa pagpapalagaan ng iyong salita, Father God. Aawitan namin ang dakilang pangalan, ngayong umaga. Ikaw ay appreciate. Muli, Father God, ang ka namin, ibinatanggilan namin ang dakilang pangalan. Jesus' mighty name. Amen. Sabi po sa Psalm 150, verses 1 to 6, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness, praise Him with sounding of the trumpet,
Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with the timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with the resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Tumayo po tayo lahat. Awitin natin ang ating pangalan. Patuloy natin umitin. Awitin natin.
Kaya mo yun. So, ito po yung mga pag-pray po natin, pero pag naglupo-lupo po tayo ng mga 3 to 4, pwede rin po natin pag-pray yung mga personal concerns ng bawat isa. Kung meron po tayo mga concerns about work, about personal life, family, and then pag-pray din po natin. So, maglupo-lupo po tayo ng mga 3 to 4, and kasama rin po natin yung mga prayer items na nasa screen.
Sa ating pong pagpapatuloy ng ating praise and worship, alalahanin po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Marami tayong kasalanan na nagawa at patuloy natin ginagawa. Marami tayong mga pasaway moments sa buhay natin. Pero nandiyan pa rin ang Diyos na handang mag-welcome sa atin despite of our imperfections, despite nung katigasan ng ating ulo. And siya ang Diyos na hindi nagbabago. Never nagbabago ang kanyang pagmamahal toward sa atin. So, ngayon po tayong lahat at patuloy natin po lahat.
pinakamabuting Diyos sa lahat. Sa lahat ng aming pagkakamali, sa lahat ng kamusukan na ginagawa namin, hindi ka nagbabago. Takila pa rin ang pagmamahal mo sa bawat isa. Tuluan mo ang aming puso na maging tapat na katulad mo, Father. At tulungan mo kami na habang meron kaming buhay ngayon, tulungan mo kami na ikaw lamang ang aming sundin, ikaw lamang ang aming idadakilan. At wala na kaming Diyos na hanapin ka, kundi ang Diyos na tulad mo. Ngayong umaga, Father God, buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming isipan. Sa pakikinig na yung salita. Gabayan mo, Tito Joey, gamitin mo siya bilang iyong instrumento sa pagpapalagalan ng salita sa amin. Muli, Father God, pinupuri namin ang dakilang mo paalam. Patuloy namin dadakilain ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Pakain mo tayo mo ako. Tinatawag ko sa mga. Pagkakalaan ko sa lahat. Ano po buksan natin ang Biblia sa 2 Thessalonians chapter 3, verses 6 to 15. 2 Thessalonians chapter 3, verses 6 to 15. At maaari po bang tumayo tayo para basahin ang salita ng ating Panginoon. Babasahin ko po sa English Standard Version. 2 Thessalonians chapter 3, verses 6 to 15. Now we command you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, that you keep away from any brother who is walking in idleness and not in accord with the tradition that you received from us. For you yourselves know how you ought to imitate us, because we were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's bread without paying for it. But with toil and labor we work night and day, that we might not be a burden to any of you. It was not because we do not have that right, but to give you in ourselves an example to imitate. For even when we were with you, we would give you this command: if anyone is not willing to work, let him not eat. For we hear that some among you walk in idleness, not busy at work, but busybodies. To do their work quietly and to earn their own living. As for you, brothers, do not grow weary in doing good. If anyone does not obey what we say in this letter, take note of that person and have nothing to do with him, that he may be ashamed. Do not but guard him as an enemy, but warn him as brother. Mali na po tayo mga po, purihin ang salita ng Panginoon. Sunday po ngayon at bukas ay Monday. Monday na naman bukas. Ano naman bukas? Trabaho na naman, ano? Trabaho na naman. Sino sa inyo dito yung pagkagising pag Monday ay Monday na naman, trabaho na naman? Ang tawag yata nila dyan ay Monday sickness o Monday blues. As if napakalaking parusa o sumpa ng trabaho. Yung ba? Meron ba ganyan dito? parang bitin, ano? Bitin, walang long weekend. At gusto ko sabihin sa inyo na ang trabaho natin o ano may yung trabaho na ginagawa natin is a gift from God. Ang trabaho po ay regalo mula sa ating Panginoon. Dahil God Himself is a working God. Kahit sa unang talata pa lang ng Biblia ay mababasa natin na ang Diyos ay nagtrabaho. Di ba? Nagtrabaho ang Diyos sa paglikha pa lamang ng sanlibutan. Sinabi ko, mababasa natin sa Biblia na sa Genesis 1 na nilikha ng Diyos ang langit at lupa.
No? Nagtrabaho kaagad siya. At nung nilikha niya ang tao, anong ginawa niya sa tao? Pagkalikha niya, inilagay niya ron sa garden at inutusan. Ano inutos sa kanya? Trabahuhin yung garden, no? Para sa pangangailangan niya. Nilagay niya yung tao ron para magtrabaho. So this is before the fall, bago pa magkasala ang tao. So ibig sabihin, yung trabaho o work na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi parusa, hindi sumpa sa pagkakasala. No? At alam niyo ang Diyos, even pagkatapos niyang likhain yung langit at lupa at lahat ng laman ito, ay patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. No? Patuloy pa rin siyang tatrabaho. And even ang ating Panginoong Hesus, kahit nasa na ba siya? Nasa sa kanang kamay ng Diyos, nasa langit na siya, hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin siya, naglilingkod siya. Sabi sa Hebrews 7 verse 5, siya'y nabubuhay magpakailanman para mamagitan para sa atin. And before that, nung siya ay nagkatawang tao, ano yung ginawa niya? Siya ay nagtrabaho. Ano yung ginawa niya para sa atin? Siya ay naglingkod at ibinigay yung kanyang buhay na pantubos para sa marami. Yung tinatawag na saving work ng ating Panginoon. Naligtas tayo dahil sa work na ginawa niya. Inako niya yung kasalanan natin at siya yung tumanggap ng parusang nararapat sa atin. Yan yung saving work ng ating Panginoong Hesus. As sinabi sa Philippians 1 verse 6, He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. So our God is a working God. At ikaw na image bearer ng ating Panginoon, ay dapat nagtatrabaho din tayo. Hindi tayo pwedeng tamad. Kaya nga dito sa ating talata, nung mabalitaan ni Apostol Pablo na may mga members ng Thessalonian Church na hindi na po nagtatrabaho, ay anong ginawa niya? Nagbigay kagad siya ng directives kung ano yung dapat gawin sa mga members na ito. Kaya ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon is how to deal with lazy church members. How to deal with lazy church members. So, paano nga ba natin dapat pakitunguhan at disiplinahin ang mga church members na ayaw magtrabaho o yung mga tatamad-tamad? Una, sa first point, sinabi na ni Apostol Pablo, is keep away from them. Sinabi po sa verse 6, Now we command you, brothers, yung mga kapatid na nagtatrabaho, no? In the name of our Lord Jesus Christ, that you keep away from any brother who is walking in idleness and not in accord with the tradition that you received from us. Inutusan nga po ni Apostol Pablo yung mga Thessalonians na nagtatrabaho, mga masipag pa rin. Sabi niya, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, no? Kapag ganito na yung inuutos, ang apostol dito ay nag-uutos ng may otoridad ng ating Panginoong Hesus. As if ang Panginoong Hesus mismo yung nag-uutos. No? So Paul here is acting as representative or ambassador of our Lord Jesus Christ. At pinatutungkulan po niya rito yung mga idol o tamad. Kung sa King James Version ay disorderly. So sa context ito ay tamad o batugan. Kaya translate sa Filipino as batugan o tamad. At yung mga hindi sumusunod sa tradition. Madaling maintindihan yung tamad, pero ang ibig sabihin ng tradition dito. Kapag kasi tradition, ang unang papasok sa isip natin yung mga religious traditions na katulad nung pagka Friday, hindi kumakain ng karne, puro ano lang, bunggo at isda. No? Not necessarily biblical. Pero kasama rin dito yung naisip natin yung tradition na birthdays, anniversaries na celebrate natin. Pero ang tradition po na binabanggit dito ni Apostol Pablo, ito po yung Greek word na paradosis. No? Na ibig sabihin lamang ay precept o tuntunin. Ang ibig sabihin ng tradition dito ay kautusan. No? Sa context, ito ay kautusan na nagmumula sa ating Panginoon, Jesus, na ibinigay ni Apostol Pablo sa mga Thessalonians. No? So basically, sasabi ni Apostol dito ay
iwasan ninyo yung mga taong tamad at hindi sumusunod sa mga ibinilin ko sa inyo. No? Pero kailangan tanungin natin, bakit nga ba mayroong mga church members dito sa Thessalonian Church na tumigil na sa pagtatrabaho? Naisip niyo ba kung bakit? Pwede kayang dahilan basta tinamad na lang, ayaw na magtrabaho. O pwede naman yun. Hindi talaga sinabi kasi kung bakit Pero sa previous chapter, may pahiwatig doon na ito ang dahilan ay may kaugnayan doon sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. No? Kung babasahin niyo yung chapter 2, may binanggit si Apostol Pablo doon tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Maaaring sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay yung mga members na hindi na nagtrabaho o yung mga tinamad na magtrabaho ay wala silang kasiguruhan kung anong mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kung ano yung mangyayari sa kanila. Maaaring ang mentality nila ay hindi na lang ako magtatrabaho. Magpapakasaya na lang ako. So let's eat and drink and be merry for ano kasunod doon? For tomorrow we die. Di ba? Maaaring ganun yung kanilang mentality. So, magpakasaya na lang, maglasing dahil wala nang bukas. Pwedeng ganun yung dahilan kung bakit hindi na sila nagtatrabaho. O maaari naman na inisip nila na hindi na ako magtatrabaho dahil malapit nang magbalik ang ating Panginoong Hesus at tatapusin niya sa libutang ito. O para saan ba yung kikitain ko kung magtatrabaho ko? Diba? Kung magbabalik na siya. So, ang gagawin ko na lang, titigil na ako sa pagtatrabaho, magpo-full time na lang ako sa ministry, mag-share ako ng gospel, at maaaring isip nila na, naku, matutuwa ang Panginoon pag ito yung ginawa ko. Mag-share na lang ako ng gospel. Pag naabutan niyang nag-share ako ng gospel sa pagbabalik niya, mas matutuwa ang Panginoon. So, tama ba yun? Mali po yun. Alam niyo po ba, sa Deuteronomy 5:13 at ganoon din sa Exodus 20, I think it's verse 9, sabi doon, 6 days you shall labor and do all your work. Alam niyo kasi, mas in-emphasize natin yung Sabat, no? Hindi tayo tatrabaho ng Sabat. Pero walang masyadong nag-emphasize na 6 days you shall labor and do all your work. No? So kahit noon pa, ay pinag-uutos na yung maghanap buhay kayo. Commandment po yan. No? Kahit walang direktang kaugnayan sa ministry. So ano mang hanap buhay na merong outcome o merong product o merong services na ibinibigay sa tao na mapapakinabangan ng tao, ay ikinalulugod ng Panginoon. So dito sa verse 6, ay inutusan naman ni Apostol Pablo yung mga taong nananatiling naghanap buhay. No? Sila raw ay lumayo sa mga members na ayaw maghanap buhay. Lumayo sa mga tamad. O huwag makipag-fellowship. Hindi ko alam, maaaring ito ay isang hakbang ng church discipline. O, alam ko, nagpa-practice. Siyempre tayo, nagpa-practice tayo ng church discipline. So dito makikita natin na mukhang kailangan din i-discipline yung mga members na ayaw talaga magtrabaho. So bakit kaya ganon? Ang isang dahilan ay mababasa natin dito sa verse 11. Sabi rito, for we hear that some among you walk in idleness, not busy at work, but busybodies. Sa Filipino, sabi po, sapagkat aming nababalitaan na ang ilan sa inyo ay namumuhay sa katamaran, hindi man lang gumagawa, sa halip ay mga mapanghimasok. So, mga taong busybodies ay yung mga taong napaka-busy, pero unproductive. So, busy, pero hindi talaga naghahanap buhay. Busy, pero walang naipoproduce na mabuti, na mapapakinabangan. So, ang ilan siguro sa inyo ay naisip na kung ano yung dahilan kung bakit kailangang iwasan yung mga taong ito. So, para mas malinawan tayo, ay basahin natin yung sinulat din ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 5, verse 13. Ito naman yung patungkol sa mga young widows. Sabi dito, 1 Timothy 5:13, besides that, they learn to be idlers, going about from house to house, not only idlers, but also gossips, busybodies, saying what they should not. No?
ito lang mga busybodies na ito ay nagbabahay-bahay. Hindi po nag-evangelize, ano? Ang nagawa nila, nangihimasok, nagkakalat ng chismis, at nangangalat ng chismis. No? So itatanong niyo po ba kung bakit kailangan iwasan yung mga taong ito? No, hindi siguro kailangan tanungin pa. Dahil walang magawa, may tendency talaga mang-abala at mag-chismis at mangalat ng chismis itong mga busybodies na ito. Kaya nga, sa aming Bible study, pinag-aaral namin ngayon yung Proverbs. Sabi sa isang pinag-aaral namin, Proverbs 18 ba tayo, Jason? 18 ano? 18 verse 9 is, yun daw mga tamad sa hanap buhay ay kapatid ng mga slanderers o maninirang puri. So, may kaugnayan yung katamaran at pagiging chismoso, no? So, totoo nga ang kasabihan na an idle mind is the devil's workshop. No? Yung kanilang idleness o katamaran ay nag-lead sa paggawa ng kasamaan. So, ano ba yung mga busybodies at tamad na makikita natin dito sa ating bansa? Halimbawa, minsan kasi iba-iba yan sa bawat kultura, di ba? Nandiyan yung mga tambay. No? Next slide nga po. Bakit? Ayan, kung hindi kayo pamilyar sa mga tambay, marami yan. No? Hindi naman masama tumambay, pero kung maghapon yung tambay, delikado na. So makikita natin sa umaga hanggang hapon na nakaupo lang sa mga tabi-tabi diyan at pakuya-kuyakoy. People watching, parang parang CCTV yung mga tambay na ito. Maya-maya may hawak ng may hawak ng bote, may hawak ng Red Horse o 4x4. Alam yung 4x4, no? Yung kwadrado. Yung brown bottle, no, na beer. Maghapon yun, nakatambay, minsan hanggang ating gabi. Alis lang doon para, dahil tinawag ni nanay, kakain na. Minsan, pag may napagtripan, makipagsuntukan, ganun. Nandiyan din yung mga sugarol. Maaaring yung kasusugal mo, totoo yan, pwede kang yumaman, pwede kang magkaroon ng maraming pera. Pero ano po ba yung na-ipoproduce na product ng pagsusugal? Wala ka na-ipoproduce na service, wala ka na-ipoproduce na product na mapapakinabangan ng tao. Kapag nanalo ka, may kapigatian ng tinalo mo. Diba? Yan ay trabaho ng tamad dahil walang na-ipoproduce na mabuti. Nandiyan din yung addict sa entertainment. No? Tapos nasabi mo, wala talaga akong trabaho Ano gagawin ko? Di ba? Ano gagawin ko? Nandiyan yung mga nanonood lang ng Netflix, nanonood ng YouTube, maghapon yan, sa Facebook. Itingnan yung mga influencers na wala namang content na mabuti. Basta ma-entertain lang. No? Para ka na rin tumatambay nun, kahit ikaw mag-isa lang. No? Baka sinasabi mo, wala pa talaga akong trabaho Naghahanap pala ako ng trabaho. Anong gagawin ko? Diba? Tama. Ba't di mo gawing useful ang sarili mo? Tanong ba, malinis ba yung bahay ninyo? Diba? Yung pinagkainan ba, nahugasan ba? Sabi nga ng mga nanay, parang ako lang yata yung may third eye dito kasi ako lang nakakita ng hugasan Yung mga anak ko di makakita Parang may third eye. Mga kapatid, kung hindi ka nagtatrabaho ngayon, ba't di mo gawing useful yung sarili mo sa bahay? Gawin mo maginhawa para sa mga nagtatrabaho sa bahay ninyo, yung buhay nila. Otherwise, ang tawag sa iyo ay palamunin. Wala kang pakinabang sa bahay. Kaya kung tutusin, kung isipin mo yung mga gawain sa bahay pa lang, wala talaga time para tumambay at aksayin sa oras. Aksayin yung oras mo sa mga bagay na walang kabuluhan. Meron din isa pang uri ng tamad.
Yung nagtatrabaho lang kapag may nakabantay na boss, di ba? May mga ganyan eh. Kapag umalis na si boss is kung ano na yung ginagawa, naroon yung pupunta sa kabilang cubicle, mga istorbo, makipag-chat, makipagkwentuhan. Yung next slide niya ako. Ayan, mga chismoso sa office. Alam nyo ba, kapag ganyan ka, malaking perang nawawala sa kumpanya. Alam nyo ba yun? Kasi yung pinoproduce mong product ay hindi equal dun sa binabayad sa'yo. Malulugi yung kumpanya. Alam mo, isang uri yan ng pagnanakaw. No? Hindi ka nakikita ng boss mo, pero kitang-kita ka ng Diyos. At sabi lang sa 1 Corinthians 6:10, thieves will not inherit the kingdom of God. Totoo yan. Ang isa pang tamad, yung wala na ang trabaho, kapag nakatanggap ng pera, ang ganun gagawin? Magpapainom, magpapakain, bibili ng luho. Ang dami nito, bili akong bagong cellphone. Kasi luma na yung cellphone ko, 2 years na. No? Gagastusin sa mga bagay na walang kabuluhan. Diba? Bakit hindi mag-invest sa negosyo? Diba? Bakit hindi ibili ng gamit na panghanap buhay? Saan kikita ka? Ang tama din, yung alukin mo ng trabaho, ang dami excuses para tanggihan yung trabaho. Kesyo, ay, mahirap. No? Ang layo. Hindi ko kaya yan. Hindi pa nasusubukan. No? Hindi ko kaya yan. Mahirap. Hindi ko huli niya yan. Lahat ng excuse, maiisip, huwag lang maghanap buhay. Mas gusto pa nilang tumambay, makipag-inuman, makialaman, chismis. Kaya inutos ni Apostol Pablo sa verse 6, keep away from them. Keep away from them. Sa verse 6, sabi doon, kayo'y lumayo sa bawat kapatid o brother na namumuhay sa katamaran. So, kailangan layuan para hindi sila madamay sa mga kasamaang gagawin ng mga busybodies na ito. Kasi pwede ka nilang bulungan ng kung ano-ano na pwede magdulot ng anxiety sa'yo o kabalisaan. Pwede ka nilang hikayatin na tumigil na sa trabaho at mag-join sa kanila. No? Kaya, sa madaling salita, maaksaya lamang yung oras mo sa pakikisama sa mga busybodies na ito, kahit siya pa ay member ng church. Nulit pa niya sa verse 14, take note of that person and have nothing to do with him, that he may be ashamed. Notice, pansinin niyo, both verses 6 and 14, ay lalaki po yung binabanggit dito. Lalaki, no? Kaya huwag mo sabihin na babae lang madalas na marites. Hindi ko alam bakit marites, ano? Brother nga yung binabanggit dito eh. Parang totoo yata na mas chismoso yung mga lalaki sa babae, no? Totoo ba yun? Totoo eh. Dito naman sa 1 Timothy 5, babae naman binabanggit. Dito lalaki naman. Oh. Lalaki yung binabanggit dito eh. Brother. Oh. So, dito sa verse 14, ang isa pa sa dahilan ay layuan upang siya ay mapahiya. So, yan ang isa pang purpose. Baka sinasabi niyo na parang very harsh naman yung treatment ni Apostol Pablo sa mga taong ito. Okay, na maintindihan po natin na mayroon na pong instruction sa kanila sa first letter, si Apostol Pablo, sa 1 Thessalonians 4, verses 11 to 12. Sabi rito, nasahin ninyong mamuhay ng tahimik, gawin ang inyong sariling gawain at kayo'y magpagal sa inyong sariling mga kamay, gaya ng aming ipinagbilin sa inyo. First letter to, no? Upang kayo'y igalang ng mga nasa labas at huwag maging palaasa sa sinuman. So, ibig sabihin, ang ilan sa kanila ay hindi sumunod sa instruction sa first letter. Kaya naman, inutusan ni Apostol Pablo na itong mga tamad na to ay layuan nyo na. Bakit? Upang mapahiya. Alam niyo po, kahit nga ang mga unbelievers, marami tayong kilala na unbelievers na napakasipag maghanap buhay. Hindi po ba? Napakasipag nila. Eh tayo pa kaya na inutusan ng Diyos na 6 days you shall labor and do all your work? Tayo pa? Kaya nga yung salitang lazy at Christian should not go together. Hindi dapat magkasama yung Kristiyano tamad. No?
Dahil kahiyaya sa mga tagalabas kung meron tayong member na tamad. Paano ka magiging salt and light of the earth? Anong testimony mo, katamaran? Diba? Kaya ganito lamang yung damdamin ni Apostol Pablo sa mga church members na batugan. Paano pa kaya ang damdamin ng Diyos? Bakit gusto mapahiya ni Apostol Pablo yung mga tamad? Dahil kahiya-hiya ang Kristiyanong tamad. Kahiya-hiya ang Kristiyanong tamad. So second point, be a good example to them. Be a good example to them. Maging mabuting halimbawa sa kanila. O pwede na sabihin, maging mabuting halimbawa sa isa't isa. Verses 7 to 8, sinabi ko rito, for you yourselves know how you ought to imitate us, because we were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's bread without paying for it. But with toil and labor, we work night and day, that we might not be a burden to any of you. O dito sa verses 7 to 8, ay ipinaalala ni Apostol Pablo na kahit sila na misyonero, nagpapagal sa ministry, ay naghahanap buhay pa rin po sila. Hindi po church ministry yung hanap buhay na binabanggit nila rito, no? Hindi yung pagiging misyonero nila, kundi regular na naghahanap buhay. Hindi ko alam kung ano yung trabaho, ano yung trabaho ng ilang mga kasama ni Apostol Pablo. Pero ayon sa Acts 18, si Apostol Pablo ay siya ay tent maker. At ano ba yung material na ginagamit ni Apostol Pablo sa tent? Balat ng hayop. Hirap yun, ha? Balat ng hayop gagawin niyang isang malaking tent. Mahirap yun. Alam ko, kasama din yata si Luke, eh. Ano nga trabaho ni St. Luke? Alam niyo siguro, no? Doktor si St. Luke, siyang physician. So sabi rito, night and day silang tatrabaho. O day and night. Madalas siguro overtime yun kasi ginagabi sila, eh. No? Bakit? Ba't nila ginagawa yun? Yung kinakain daw nila ay binabayaran nila ng kinikita nila sa sweldo nila sa regular na hanap buhay. Anong dahilan? Para daw sila ay hindi maging pasanin sa church. No? Pero nilinaw niya dito sa verse 9, it was not because we do not have that right, but to give you in ourselves an example to imitate. Nasabi rito, may karapatan sila na kumuha ng kanilang kakainin o ng pera na pambili ng pagkain nila sa Thessalonian Church, pero hindi nila ginawa yan. No? Ito raw ay para magbigay sila ng magputing halimbawa. Actually, matagal na sinasabi ni Apostol Pablo ito, eh. Ilang beses niya sinabi sa 1 Timothy 5:17 to 18. Sabi doon, let the elders who rule well be considered worthy of the honor, especially those who labor in preaching and teaching. For the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain, and the laborers deserve its wages. So nililinaw ko yung mga church workers ay may karapatang kumuha ng kanilang sweldo o pera para sa kanilang ikabubuhay. Pero hindi yun ginawa ni Apostol Pablo. Hindi siya kumuha ng kahit man lang love gift. Bakit? Upang magbigay ng magandang halimbawa. Unang sinabi, upang hindi maging pasanin ng church at maging magandang halimbawa sa bawat isa sa kanila. So kaya nga ipinagutos ni Apostol Pablo sa verse 13, as for you brothers, kayo na nagtatrabaho, kayo naghahanap buhay, do not grow weary in doing good. Ibig sabihin niya ay magpatuloy kayong maghanap buhay at gumawa ng mabuti. So kasama talaga sa doing good yung paghahanap buhay. So bakit? Because work prevents us from being idle. Bakit nga masama yung idleness? Because idleness often leads to evil deeds. Sa pagkakasala. Kapag ka tumigil ka sa work, doing evil ang pwede mo magawa. So, kailangan nating patuloy na magtrabaho upang maging halimbawa tayo sa isa't isa. At syempre, para makaiwas din from being idle. O lalo na siguro tayo mga mature na Christians dito, no? Pansin ko, dito sa church, marami pa rin
Maraming senior citizens na hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin, no? Nagtatrabaho pa rin. Alam niyo po, isa kayong magandang halimbawa sa mga nakababatang church members. Matanda na, nagtatrabaho pa rin. No? Hindi ba nakakahiya yung tumatanda na lang, di ba? Di ba? Hindi ba nakakahiya yung mga senior, mature members dito sa church, senior citizens na alam mo hindi nakalakasan ng katawan, ang dami ng cocktail na iniinom na maintenance, pero nagtatrabaho pa rin. Di ba? Pero ako, na malakas pa sa kalabaw, tatamad-tamad lang. Nakakahiya yun. Di ba? Kailangan i-imitate natin yung mga members na kahit mahina ng katawan, nagtatrabaho pa rin. Naging lifestyle na nila yung pagtatrabaho ng mabuti. Kaya nga gusto talaga ni Apostol Pablo na itong mga church members na tamad ay makaramdaman lang ng kahit kaunting hiya. No? At syempre, ma-inspire din naman sa kasipagan yung ibang members. So, kailangan inspire natin ang isa't isa na maghanap buhay ng tahimik at walang inaabala. So, ano pa yung solusyon ni Apostol Pablo patungkol sa mga tamad na members? Third point, sabi po dito, do not support them. Do not support them. Huwag kang suportahan yung tamad. No? Sabi sa verse 10, for even when we were with you, we would give you this command. If anyone is not willing to work, let him not eat. Diba? Sabi sa verse 10 sa unang bahagi, sapagkat noon pa man ay kasama ninyo ay aming iniutos sa inyo. So, dito, pinaalala na po ni Apostol Pablo na ito palang pag-uutos na to ay dati nang ibinigay sa kanila. Ano yung kautusan na yon? Kung sino man ang ayaw magtrabaho ay huwag din namang kumain. So, iyan ang malinaw na ipinag-uutos sa mga members. Again, hindi po kasama dito sa pinatutungkulan dito yung hindi na talaga kaya maghanap buhay. Hindi po sila kasama doon. No? Dahil mahina ng katawan o kaya sobrang tanda na, hindi po sila kasama doon. Hindi rin po kasama dito yung kinakapos pero nagsusumikap magtrabaho. Minsan ganun talaga kapos ka pero masipag ka naman. Hindi rin kasama dito yung mga housewives, no? At yung mga family members na nangangasiwa ng bahay dahil kapag ipakinabang talaga sila, no? Yung mga trabaho din yon. Mahirap din yung pagiging housewife. Mahirap din mamalengke. No? So, sabi rito, hindi daw dapat pakainin yung mga members na tamad at hindi rin dapat bigyan ng pagkain at hindi rin bigyan dapat ng pagbili ng pagkain. Huwag suportahan yung mga members na tamad. Pero baka iniisip ninyo, paano kung mamatay sila sa gutom? Di ba? Kawawa naman. Alam niyo ni Apostol Pablo. Alam niya yan. At alam din niya ng ibang mga members. At alam niyo po ba kung sino pa makaka-realize yan? Yung mismong member na tamad. No? Yung ayaw mismo magtrabaho. Kapag na-realize niya na magugutom siya kapag di siya nagtrabaho, alam niyo, kahit anong trabaho papasukin niya. Kahit anong trabaho papasukin niya, makakain lang. No? Ang punto kasi ni Apostol Pablo rito, kapag sinuportahan mo yung taong batugan, kinukonsinti mo yung kanyang pagiging batugan. Sinusuportahan mo yung kanyang pagiging idle o tamad. Ngayon kasabot ka tuloy sa kanyang katamaran. Kaso minsan, dito sa pamilyang Pilipino, minsan ganyan, di ba? Nandiyan si nanay, tatawagan yung kanyang anak na masipag na nagtatrabaho. Anak, tulungan mo naman yung kapatid mong, tulungan mo naman si Bunso kasi mga anak na yung nabuntis niyang girlfriend. Wala pa kasi siyang trabaho At anak, pagka ng anak na, ikaw na rin bumili ng gatas Parang gusto mo sabihin, Nay, gusto mo ako na rin magpaaral hanggang college. Lubos-lubosin na Alam mo, pinapahirapan yung masipag. Minsan,
Ang pinapahirapan yung masipag pero full support sa tamad. Full support sa tamad. Alam niyo po ba na yan ay kinasusuklaman ng Panginoon? Yung pagpapahirap sa sa matuwid, ayon sa Proverbs. At ilang beses nang kinokondemn sa Proverbs. Alam mo sa Proverbs, pinag-aaralan namin yan. Ang kinokondemn doon ay kahangalan, pride, at isa rin yung katamaran. Kung sino man ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Kapag sinuportahan mo yung tamad, malamang, ano mayayari? Mananatili siyang tamad. Kung gusto mong tulungan ng taong tamad, gawin mo, maging mabuti kang halimbawa. Huwag mo silang suportahan. At itong next point, ang isa pang dapat gawin ng church. Point 4, admonish them. Nabi sa verse 12, now such person we command and encourage in the Lord Jesus Christ to do their work quietly and to earn their own living. So, kahit pa sinasabi ni Apostol Pablo na huwag kang makipag-fellowship dyan sa taong tamad, hindi naman ibig sabihin na itataboy mo na yung kapatid mong tamad. Hindi maaaring pabayaan na lang. No? Kailangan pa rin na mayroong magpapayo at magbibigay ng counsel sa kanya. Kahit one-on-one counseling. No? Kagaya ng ginagawa natin, kapag ang isang member ay under church discipline, iba, ganun ang ginagawa natin. Usually, elder yung nagpapayo dyan. Pero, yan din ang maganda sa, meron tayo dito ngayon, na meron tayong discipleship culture, na bawat member ay meron nagdi-disciple, o bawat member ay member ng isang small group. So, sino mang mature na member ng small group na yon, o yung mismong discipler ay pwedeng magpayo sa kanya. No? Kaya sabi sa verse 15, do not regard him as an enemy, but warn him as brother. Sa Filipino, gayon may huwag ninyong ituring siyang kaaway, kundi bilang isang kapatid. No? So sinasabi naman dito sa talata, yung manner kung paano mo siya dapat pagsabihan. Sabi niya, huwag ituring na kaaway ang taong ito, kundi isang kapatid kay Kristo. Yung salita, yung Greek word na translate as warn ay itong Greek word na nototeo, no? Na ibig sabihin ay to caution or reprove gently. To reprove gently. No? So payuhan in a gentle manner, hindi yung pabalang, hindi yung pagalit na parang diring-diri ka sa kanya, parang nasusuklam ka. Alam niyo, one way to be gentle is hayaan mo muna siya magkwento. Tanong niyo kung bakit siya tinatamad magtrabaho, kung bakit ayaw niya magtrabaho. Baka meron kasi siyang problema na hindi niya masabi sa iba. Intindihin muna natin yung taong ito bago tayo magbigay ng payo. At ayon sa talata, i-encourage natin siya. Sabihin mo yung mga dahilan kung bakit kailangan niyang maghanap buhay. Sabihin din natin na maghanap buhay ng tahimik, maghanap buhay na walang inaabala. So sa madaling salita, magtrabaho at mag-concentrate sa trabaho. Mag-focus ng mabuti sa trabaho para makapag-produce ng quality product o serbisyo. Ipaliwanag natin yung Colossians 3 verses 23 to 24. Sabi doon, whatever you do, work heartily as for the Lord, not for man, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Maganda rin sa ating small group at discipleship group ay, alam ko, ginagawa niya naman siguro ito, no? Kumustahin natin ang isa't isa sa ating hanap buhay sa trabaho. O yung hindi pa trabaho, kumusta yung pag-aaral mo? Diba? O yun yung trabaho ng mga estudyante, pag-aaral. No? Baka nawawalan na pala siya ng ganong maghanap buhay. No? Malaki yung chance na may iwasan natin yung ganitong problema ng katamaran, ng idleness kapag ginawa natin ito. Pwede nating encourage yung mga nadi-discourage. Alam po, kahit alam na natin na malapit na magbalik ang ating Panginoon, magpatuloy pa rin po tayo sa trabaho. Huwag tayong tumikit sa pagtatrabaho.
Pwede pa rin naman mag-share ng gospel habang tatrabaho, di ba? Pwede pa rin gawin yun. Gawin nating lifestyle yung pag-share ng gospel kahit tayo nagtatrabaho. Magpatuloy pa rin tayong maghanap buhay. Huwag po tayong bibitaw. Pero hindi ko naman po sinabing patayin natin yung sarili natin sa pagtatrabaho, no? Kaya sinabi sa Deuteronomy, sa Exodus na 6 days you shall labor. 6 days lang, no? Yun lang yung commandment sa atin. At kaya nga meron tayong gabi para doon tayo magpahinga. Kailangan ding alagaan natin ang templo ng Holy Spirit, itong ating physical na pangangatawan. Huwag natin patayin yung sarili natin sa trabaho. No? May nang tanong, ikaw, bakit ka pa ba nagtatrabaho? Ba't ka naghahanap buhay? O pwede kong gamitin yung commercial ng kape na para kanina ka bumabangon para maghanap buhay. Ang gusto kong mangyari sa pangalan ng ating Panginoon Jesus ay magkaroon tayo ng bagong pananaw sa ating trabaho. Dahil kapag mali ang pagtingin mo sa iyong hanap buhay, dito ka magsisimulang mag-burnout at magsawa sa trabaho. Yan ang gusto nating maiwasan. Ang ating trabaho ay hindi lamang po means para i-finance yung ating needs. Hindi lang po ito means para i-finance yung ating luho at pleasures. Gusto pong ulitin at bigyang diin na ating trabaho ay hindi sumpa. Ito po ay commandment, pero hindi lang po ito commandment. Ito po ay regalo mula sa ating Diyos. Work as a gift is a means of glorifying God sa pamamagitan ng skills at natural abilities na ibinigay sa atin ng ating Diyos. Pinamanifest natin yung creative genius ng ating Panginoon kapag tayo ay naghahanap buhay ng mabuti. Naghahanap buhay na may excellence. Work also prevents us from being idle because idleness often leads to evil deeds. Work keeps us busy para mawalan tayo ng time na makaisip na gumawa ng masama. Wala tayong time para matukso dahil tatrabaho tayo o makaisip ng kasamaan. Work is a means of providing for our needs of life. Yung mga farmers umaani, nagkakatay ng hayop para meron sila makain. Tayo sumusweldo at yung sweldo natin pambili ng ating needs. Work is a means of serving mankind. Di ba? Nagtatrabaho tayo, may naipoproduce tayong services at product na mapapakinabangan ng tao. Yung mga trabaho ay nag-iingat naman sa iba pang creation ng Panginoon. As a Christian, meron tayong pagkakataon to elevate work back to its own dignity as a gift from God. So Christians, do your work as to the Lord. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, salamat po sa iyong kabutihan. Isa sa katangian mo ay ibinigay mo sa amin. You are working God. Therefore kami rin ay dapat naghahanap buhay. Salamat po for the gift of work, that we may manifest your glory, your greatness, your goodness. Hindi lang para ma-provide yung pangangailangan namin, para mapaglingkod din sa kapwa namin, sa iba pang creation mo. Salamat po, Panginoon, for this privilege of work. Mga Panginoon, ay pagbutihin pa namin ang aming trabaho mula ngayon. Knowing this, na ikaw ang totoong pinaglilingkuran namin, hindi ang tao. Ikaw ang totoong niluluwalhati namin. Hindi lang pinapayaman namin yung kumpanya na pinagtatrabaho namin. Ikaw yung binibigay namin ng kaluburan kapag kami ay nagtatrabaho ng mabuti. Salamat po, Panginoon, for this gift of work. Sa iyo po ang kapurihan in Jesus' name. Amen. Thank you po, Joey, para sa kalitaran Diyos. At bilang response po, pawilan po natin ang Panginoon. Kumayo po tayo na.
tayo lahat. Awitin po natin ang sarili. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures, hear me roll. Praise Him, all of ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Apo na po tayo. Tinatawag ko si Jonah para sa next week. This coming Wednesday po ay patuloy ang ating prayer meeting at gaganapin po ito ng 7 o'clock p.m. at ang ating facilitator po ay si Kuya Dong. So darating po sa September 15, ang ating worship leader po ay si Aki Habate at ang ating preacher po ay si Tim Ngo at ang text and topic po ay sa Luke 15, Mercy, Forgiveness, and Rejoicing. Ayan po, may ilan po nagsi-celebrate ng kanilang birthdays today. Lahat nasa Habate family. September 8 po, andito po si Rabi. Birthday po ngayon ni Rabi. Rabi! Bye-bye. Birthday po ngayon ni Rabi. At pagdating po ng September 12, ay birthday naman po ni Nika, pati po ni Isabel. Okay na po. May ilan po tayo mga bisita ngayong umaga ito. Dumalo na po sila before sa ating worship service, pero natutuwa tayo na makasama ulit ang mga kapatid ni Dalf na si Silas, pati po si Bel. Welcome po sa Lord. At kasama rin po natin ang ipag ni Jess na si Maribel. Pati po si Mercy at saka si Blessy and Krisha. Hello po, welcome po sa Lord Life. Magkamayan na tayo. Maraming salamat sa Panginoon sa mensahe niya sa atin ngayong araw na ito. At ang Diyos ay patuloy na nagtatrabaho para sa atin. May inumpisahan siya sa atin at pangako sa Biblia na ito ay kanyang tatapusin. At sa ating paglakad ay marami tayong choices na kailangan gawin, maraming decisions na kailangan gawin. At sa decisions na yon, meron lang namang isa na guideline para sa atin. And that is, unahin natin ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. Tumayo po tayo lahat. Tagapin po natin ang basbas mula sa Panginoon. Mula sa aklat ng Philippians. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Amen. Manatili po tayo para sa pamamagitan. Bago po tayo mag-iwahiwalay, muli po natin awitin po natin.